masama kasi yung pakiramdam ko, kaya nagkamali ako kanina, no? Ganun pa ba na hindi ko na papatagalin pa, tawagin na natin ang ating Pastor Steven Soriana para sa kanyang message. Message ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Mabuti ba si Lord? Amen. Mabuti po ba? Amen. Parang mahina, ano? Okay. Tayo ready na ba na makinig ng mabuting balita? Amen. Amen ba? Amen. Amen. Aawitan sana natin yung nag-birthday ngayon. Kaya lang, nasa baba pala. No, mamaya na lang siguro, no? Okay. So ngayon po sa umagang ito, mga kapatid sa Panginoon, ay gusto kong ibahagi, no, ay matatagpuan po sa awit o Psalm chapter 46 verse 1. And let me read, no, sa King James Version. And by the way, meron tayong kawan mamaya, no? So makinig ang may pandinig. Okay? Huwag muna makinig sa chuchu ng katabi. No? Doon muna sa message ng Lord. Okay ba yun? Okay. So sabi po rito sa King James Version, sa Psalm 46 verse 1, sabi po rito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ulitin ko po, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sa umagang ito, mga kapatid sa Panginoon, na gusto ko pong i-share o ibahagi ay pinamagatang. Pakibasa po. God our refuge in the midst of trouble. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa mundong puno ng kaguluhan, takot, at uncertainty, natural po sa tao na humanap po ng lugar na matatakbuhan. Kapag may bagyo, naghahanap tayo ng matibay na silungan. Kapag meron po tayo mga problema, naghahanap naman po tayo ng tao o bagay na pwedeng masandalan. Ngunit, madalas, ang mga bagay na inaasahan natin ay mabilis din bumibigay o bumibigay rin. Hindi ba't ang pera nauubos, ang tao ay nangiiwan, ang lakas ng ating katawan ay humihina. Ngunit malinaw po sa Psalm 46 verse 1, pinapakita po sa atin na ang Diyos bilang tanging tunay na kanlungan ng kanyang bayan. At hindi po sinabi po ng psalmist, mga kapatid, hindi po sinabi ng psalmist na God gives refuge. Ang sabi po ng psalmist, no, God is what? Our refuge. Ang Diyos mismo ang ating security, ang Diyos mismo ang ating seguridad, protection, at kalakasan. Kaya dito po sa awit o sa psalm na ito ay paalala po na kahit po gaano man kagulo ang mundo, mga kapatid sa Panginoon, hindi nawawala sa trono ang Diyos. Na kahit po sa gitna ng trouble o ng kaguluhan, tayo ng mga believer o ng mga sumasampalataya ay meron pong matibay na confidence. No, hindi dahil sa sarili nating kalakasan, kundi dahil kasama natin ang Diyos. At higit sa lahat, ang katotohanan ito, mga kapatid sa Panginoon, ay lubos nating
nakita, naranasan. Kanino? Sa Panginoong Kristo. Sa Panginoong Jesus. Na siya ang Emmanuel. Ano ibig sabihin nun? God with us. Na pumasok sa ating broken world upang maging ating tunay at nag-iisang refuge at salvation ng ating buhay. Kaya dito po sa awit 46 mga kapatid, ito po ay isa sa mga Songs of Zion. Ulitin ko po, ito po ay isa sa mga Songs of Zion na nagdiriwang sa presensya at proteksyon ng ating Panginoon sa kanyang bayan. Malamang ito po ay naisulat, no, sa panahon po ng national crisis at military threat laban sa bansang Israel. Kaya kung papansinin niyo po sa buong kabanata o sa buong chapter, makikita po natin ang larawan ng chaos. No? Gumagalaw ang lupa, umaatungal ang dagat, at nagkakagulo ang mga bansa. Ngunit, mga kapatid sa Panginoon, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang bayan ng Diyos. Bakit? Sapagkat naroon ang Panginoon. Kaya po kung papansinin po natin, ang pangunahing tema po ng awit o ng psalm ay hindi po ang pagkawala ng trouble. O ulitin ko po, ang pangunahing tema ng psalm ay hindi po pagkawala ng trouble, kundi ang presensya ng Diyos ay nandoon kahit gaano man kagulo ang sitwasyon. Hindi ipinangako ng Diyos na walang bagyong darating o unos sa buhay natin. Ngunit ipinangako niya na siya ang magiging ating kanlungan sa bawat bagyo na darating sa ating buhay. Kaya dito po sa awit o sa Psalm 46 ay isang awit ng pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. Now, ano po yung central proposition po dito, mga kapatid sa Panginoon? So next slide po, Atihan. Hindi ko pala naisama, no? Sige, basahin ko na lang. Ang ating pong central proposition here is God Himself, ulitin ko po, God Himself is the secure refuge, sufficient strength, and constant help of His people in every trouble, ultimately fulfilled in our Lord Jesus Christ. Now, so umagang ito mga kapatid sa Panginoon, ano ba yung mahalagang mensahe na nais iwan ng Diyos sa atin under our topic, God our refuge in the midst of trouble? First, pakibasa po. God is the believer's secure refuge. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, sa next po atihan, ang Diyos ang tanging ligtas at matibay na kanlungan ng kanyang bayan sa gitna ng anumang panganib at kaguluhan. Kung papansinin niyo po mga kapatid sa Panginoon, dito po sa ating teksto, nang sabihin po ng psalmist, God is our refuge, gumamit po siya ng larawan ng isang matibay na fortress. Diba? O hiding place. Na kung saan sa panahon po ng digmaan, ang refuge ay lugar kung saan tumatakbo ang mga tao upang ano po, sila ay maligtas sa anumang panganib na pwedeng dumating sa kanila pong buhay. Ngunit dito po, mga kapatid sa Panginoon, malinaw na hindi isang lugar ang refuge. Ulitin ko po, malinaw na hindi isang lugar ang refuge, kundi ang Diyos mismo. Ibig sabihin lang po mga kapatid sa Panginoon, no, ang seguridad ng believer o natin na mga mananampalataya ay hindi po nakasalalay sa sitwasyon, kundi sa presensya ng Diyos.
Kaya po, wala pong safest place sa mundo kundi sa presensya lang ng Panginoon. Napakahalaga po nito mga kapatid, sapagkat ang mundo po ay puno ng instability. Ang mga bagay na inaasahan natin ay madaling mawala. Tama po. Ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Never siyang magbabago. Siya po ang ating eternal refuge. No? So kapag ang buhay po mga kapatid ay puno ng mga uncertainty, tayo po ng mga mananampalataya o ang mga believer, ay meron po tayong matatakbuhan na hindi kailanman magigiba. Amen? Ang Diyos ay hindi magigiba. Kaya po makikita po natin dito mga kapatid sa Panginoon, yung covenant relationship ng Diyos sa kanyang bayan. Diba? Hindi lamang po siya refuge, no? Kundi our refuge. Ang Diyos po, mga kapatid, ay personal na kanlungan ng kanyang mga anak. Siya ay hindi po distant God, kundi near and caring Father. Kaya po tayo po ng mga sumasampalataya or believer ay hindi po abandoned, no? Sa gitna ng anumang circumstances o trouble ng ating pong buhay. Sa bawat luha at takot na ating nararanasan, ang Diyos ay naroon bilang protector and shelter natin. At ang kagandahan po nito mga kapatid sa Panginoon, ang pinaka malinaw na larawan nito ay babalik dito sa ating Panginoong Hesukristo. Na sa kanya pong buhay at kamatayan, mga kapatid sa Panginoon, ipinakita niya na siya mismo ang ultimate refuge ng mga ng sinners. Christ is the ultimate refuge ng mga sinners. Na sa kanyang krus, tayo po ay may kanlungan mula sa puot ng kasalanan at kaparusahan. At ang sino mang tumakbo, no, sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya, salamat sa Panginoon, sa Kanya ang kaligtasan, magpakailanpaman. Kaya tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon sa Listed po atihan, kapag bumigay ang lahat ng bagay sa paligid mo, tandaan natin, ang Diyos ay mananatiling matibay ng kanlungan ng iyong kaluluwa. Isipin na lang po natin ang isang bata sa gitna ng isang matinding storm o bagyo. Siya po ay lubhang natatakot tuwing kumikidlat at malakas yung bugso ng hangin. Siya'y takot na takot, no? Ngunit nang siya po'y yakapin ng kanyang ama, kumalma siya. Hindi dahil tumigil ang bagyo. Ulitin ko po, hindi dahil tumigil ang bagyo, kundi dahil alam niyang ligtas siya sa piling ng kanyang ama. Gayun din po sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Ang kapayapaan po natin ay hindi dahil nawala o nawawala ang trouble, kundi dahil kasama natin ang Diyos. God with us. Ano mang situation ng ating pong buhay, ano mang level ng ating paghihirap ngayon, kasama natin ang Diyos. Sabi po sa Isaiah, sige nga po, pakibasa po mga kapatid. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Amen. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my
righteous or victorious right hand. Kung papansinin po natin mga kapatid sa Panginoon, paulit-ulit na pangako ng Diyos sa kanyang bayan ang kanyang presensya o yung kanyang pagsama. Hindi niya sinabing walang danger na darating sa iyong buhay. Ngunit sinabi niyang huwag matakot dahil siya ay kasama nila. Kaya tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, sa next slide po atihan, ang tunay na seguridad ng isang mananampalataya or ng believer ay hindi po nasa control ng circumstances, kundi nasa sovereign presence ng ating Panginoon. Ang takot ay nawawala hindi kapag malinaw ang future mo o future natin, no? Kundi excuse me, kapag malinaw kung sino ang kasama natin. Tandaan natin mga kapatid sa nagsagpuatihan, ang Diyos ang refuge na hindi natitinag na anumang bagyo ng buhay. Siya ang shelter na hindi kayang wasakin ng suffering, pagkawala, o ng kamatayan man. Sa kanya pong presensya, tayo po ng mga sumasampalataya or mga believer ay meron pong supernatural peace sa ating pong Panginoon. Kaya mahalagang tanong po sa atin sa umagang ito ay sa nagsagpuatihan. Kapag dumarating ang trouble sa iyong buhay, kapatid, kanino o saan ka unang tumatakbo? Sa tao ba? Sa pera? Sa sariling kakayahan? O sa ating Panginoon? Ano niyo po mga kapatid, maaaring pinapayagan o inaalaw ng Diyos ang ilang mga bagyo sa ating pong buhay upang ituro sa atin na siya lamang ang tunay na refuge. Hindi ang tao, hindi ang pera, hindi ang bagay, ni ang mundo, kundi siya lamang. Nauna pong aplikasyon nito sa atin bilang mananampalataya. Una po mga kapatid, ano po pakibasa? Run to God first in every trouble. Run to God first. No, run to God first in every trouble. Kapag may problem o kapag mayroon tayong problema, gawing unang response ang panalangin at hindi ang panic or pagpapanik. Ang isang believer, lalo higit na isang mature, no, ay natututong tumakbo agad sa Diyos kaysa sa worldly securities. Alam niyo po mga kapatid, hindi rin naman mali, hindi po mali na humingi ng tulong sa tao. Tao po ba? Hindi mali na humingi ng tulong sa tao, ngunit ang ultimate trust ay dapat nasa Diyos lamang. Siya ang refuge na hindi kailanman ikaw at ako ay bibiguin. Naranasan mo na bang isalig yung pagtitiwala sa tao? Pero kayo binigo. Pero kapag tayo isinasalig natin ang ating pag-asa, pagtitiwala, ang ating buhay sa Diyos, walang taong nagsalig at tunay na nagtiwala sa Diyos na kanyang binigo. Patunayan yan, dadalhin niya pa tayo sa kanyang mabuti at mapagpalang plano na inihanda niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ikalawa, rest in God's presence even when circumstances do not change. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon. Sa next slide po atihan. May mga pagkakataon na hindi agad natin o hindi agad inaalis ng Diyos ang trouble. Ngunit kahit hindi niya baguhin agad ang sitwasyon, tandaan po natin mga kapatid,
sapat ang kanyang presensya upang ikaw at ako ay palakasin. At ang tunay na kapayapaan or peace ay hindi absence of problems, kundi presence of God. Kaya tandaan natin, mga kapatid sa Panginoon, sa next slide na rin po atihan, God Himself is the unshakable refuge of His people, offering security and peace even in the midst of life's greatest storms. Kaya po ang pangunahing mensahe po sa unang mensahe ng Lord sa atin sa umagang ito, mga kapatid, ay ang Diyos mismo ang matibay na kanlungan ng kanyang bayan sa gitna ng kaguluhan. Hindi po tayo, mga kapatid, inaanyayahan ng Diyos na umasa sa temporary at fragile na bagay sa mundong ito, kundi sa Kanya lamang. At ang presensya ng Diyos ang tunis na security o seguridad ng isang believer. Na kapag ang lahat ay gumuho, ang Diyos o ang ating Panginoon ay nananatiling matatag at matibay. At ang ating confidence ay hindi po dapat nakasalalay sa lakas natin, kundi dapat ito po ay nakasalalay sa katapatan ng ating Diyos. Na kung saan sa bawat trial po, mga kapatid, ipinapaalala niya o pinapaalala ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. At sa pamamagitan po minsan pa ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon tayong permanent refuge na kailanman ay hindi mawawala at hindi nang-iiwan. So kung ang Diyos ang ating refuge, paano niya pinalalakas? O paano niya tayo pinalalakas rather? No? Habang tayo po ay nasa gitna pa rin ng trouble. So hindi lamang po siya kanlungan mula sa danger o sa panganib o sa anumang sitwasyon na hindi maganda. Siya rin ang lakas na kailangan natin upang manatiling matatag. At dito po tayo papasok sa ikalawang mensahe ng Diyos sa umaga nito. Pakibasa po. God is the believer's present strength and help. Sabi po ng psalmist, sa King James Version, babalikan po natin yung ating text. Sabi ng psalmist, a very present help in trouble. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid sa Panginoon, ay ang Diyos ay hindi malayo. Ang Diyos ay hindi absent kapag tayo ay naghihirap. Malinaw po yan. Sabi niya, siya ay very present, lubos na malapit at available sa oras ng ating pangangailangan. Ang Diyos ay hindi po late na helper. At hindi rin po siya unaware sa pain na ating nararanasan o sa pain ng kanyang mga anak. Alam niya ang bawat luha natin, alam niya ang bawat takot natin, alam niya ang bawat laban na ating kinakaharap sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya lang ang nakakalungkot, madalas, mga kapatid sa Panginoon, ang gusto natin gawin ay alisin agad ng Diyos ang problema natin. Dinidiktahan pa natin si Lord sa kung anong pwede niyang gawin at maranasan natin. Ulitin ko po, madalas gusto natin alisin agad ng Diyos ang mga problema. Ngunit, maraming pagkakataon na pinipili ng Diyos na bigyan tayo ng strength habang dumaraan tayo sa problema. Tandaan po natin ito, mga kapatid sa Panginoon. Sa next slide po, atihan. Hindi niya laging binabago agad ang sitwasyon.
Ngunit binabago niya tayo sa loob ng sitwasyon. Yung kasi hindi natin nakikita eh. Ang gusto natin, makuha at maranasan yung result agad. Ayaw natin magpa-process sa Panginoon. Ang strength ay binibigay ng Diyos ay hindi po self-confidence. Hindi po yun, mga kapatid. Ang strength ay binibigay ng Diyos ay grace-enabled endurance. At muli, mga kapatid sa Panginoon, yan po ay makikita po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang man of sorrows na nakaranas ng suffering, nakaranas ng rejection, nakaranas ng pain. At dahil dito, mga kapatid sa Panginoon, naiintindihan niya ang ating, ang ating mga kahinaan. He is our high priest. Siya ang ating high priest na nakikiramay sa ating mga paghihirap. At sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, nagbigay siya ng lakas sa mga nangihina at pag-asa sa mga wasak ang puso. At tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon, sa next slide na rin po atehan, ang Diyos ay hindi lamang po naghihintay sa dulo ng iyong problema. Sige nga po, pakibasa po yung huling praise. Kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord. Ano man ang issue mo sa buhay, ano man ang konteksto ng iyong buhay, gaano man kasaklapang sa konteksto ng buhay mo ngayon, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Ang isang ilaw po, mga kapatid, sino po nakita ng ilaw? Ala ko, wala pa nakakita ng ilaw dito, no? Dahil po natin ilaw dito. Ang isang ilaw po sa gitna ng isang madaling na lugar o daan ay hindi agad nag-aalis ng dilim sa kinatatayuan nito o sa paligid nito. Ngunit, nagbibigay ito ng sapat na liwanag upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglalakad. Ganon din po ang tulong ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon. Hindi niya laging ipinapakita agad ang buong plano. Ngunit nagbibigay siya ng sapat na grace para sa bawat hakbang na ating ginagawa. Ano po sabi sa Korinto? Sige nga po, pakibasa po. He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast also more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Amen. Sabi po sa King James Translation, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Mga kapatid sa Panginoon, tandaan po natin ito at naway maunawaan din natin, hindi po natin kailangan maging malakas sa sarili nating kakayahan. Ulitin ko po, hindi natin kailangan maging malakas sa sarili po nating kakayahan. Ang buhay Kristiyano o ang Christian life ay buhay ng dependence sa grace ng ating Panginoon. Kapag mahina po tayo, doon nahahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. At madalas, mga kapatid sa Panginoon, ginagamit ng Diyos ang ating mga kahinaan o ang ating weakness upang alisin ang pride at ituro sa atin ang tunay na salig ng ating tiwala, pag-asa, pananampalataya, pakitiwala sa ating Panginoon. Kaya ang strength ng believer o ng mga mananampalataya ay hindi po self-sufficiency. Kundi Christ sufficiency. Sa bawat trial, tandaan po natin, sapat na sapat na sapat na sapat ang biyaya ng Diyos. Amen po ba doon?
Tandaan po natin, no, mga kapatid, sa next slide po atihan, maaaring, no, bilang reflection sa atin, maaaring dahilan kung bakit hindi pa inaalis ng Diyos ang trouble mo ay dahil nais niyang maranasan mo ang sapat ng biyaya sa gitna nito. Mga kapatid, hindi lamang po deliverance ang regalo ng Diyos. Ano po? Ang presensya niya mismo. Yung presensya mismo ng Panginoon. Nauna po yung aplikasyon sa atin ito, mga kapatid, sa Panginoon. Una, makibasa po. Depend on God daily. Depend on God daily for strength. Huwag nating subukang dalhin mag-isa ang bigat ng buhay. Lumapit tayo sa Diyos araw-araw sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sapagkat ang spiritual strength ay manggagaling sa communion with God. Kung wala ang mga bagay na ito, anong aasahan nating kalakasan? Pero kung pinagpapatuloy natin ng panalangin, pagbubulay-bulay, no? Pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagiging laging connected, no, sa gawain ng Diyos, hindi ko na iisa-isahin, no, sapagkat mapakarami, pananatilihin ng Diyos ang kalakasan na nagmumula sa Kanya. Lagi nating tatandaan yung paalala doon sa John, no? John 15, busog na busog ang chapter na yan. Diba? Mag-iiwan lang ako ng isang verse. John 15:5b, diba? Sabi doon, apart from the Lord, we can do what? Nothing. At doon din sinabi ng Panginoon na tayo'y manatili sa Kanya at sa rin naman sa Kanya. Try niyo pong basahin yung John chapter 15 at mag-reflect kayo doon. Ikalawa, hindi ko nahabaan pa doon. Trust God's presence more than your feelings. Alam niyo po, mga kapatid sa Panginoon, may mga panahon na pakiramdam natin ay malayo ang Diyos. Hindi po ba? Ngunit ang Kanyang presensya ay hindi po nakadepende sa ating mga emotions. Never yan magiging o depende sa ating mga emotions, kundi sa Kanyang mga pangako. Na kahit hindi mo siya maramdaman o makita, siya ay nananatiling very present help. According to our text. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tandaan natin ito. Sa next slide po atihan, God does not merely rescue His people from trouble. He strengthens and sustains them through His abiding presence within trouble. Kaya po ang pangunahing mensahe na yung dalawang message ng Lord sa umagang ito, ang Diyos ay hindi lamang kanlungan, no, na ating pinagtataguan, kundi lakas na nagpapalakad sa ating habang tayo ay nasa gitna ng anumang laban ng ating buhay. At ang Kanyang tulong ay hindi po at never na magiging delay o kulang. Ito ay present, sapat, at makapangyarihan. Na sa bawat kahinaan natin bilang mga believer o mananampalataya, ipinapakita ng Diyos ang Kanyang biyaya. At hindi niya tayo iiwan sa anumang suffering ng ating buhay. Ang sabi ng Lord sa Kanyang salita, I will what? I will never leave you nor forsake you.
Ganun ka kamahal ni Lord eh. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Sa halip, sinasamahan niya tayo at pinalalakas upang manatiling tapat. At habang tayo po ay umaasa sa Kanya, mga kapatid sa Panginoon, mas lalo po nating nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating sapat na Savior at Sustainer ng ating buhay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, before I end this message, sabi po, ang Psalm 46 verse 1 ay isa pong malinaw na paalala ng mga believer o ng believer rather, ay mayroon pong matibay na pag-asa sa gitna ng magulong mundo. Ang Diyos ay ang ating refuge, ang Diyos ay ang ating strength, ang Diyos ay ang ating present help. At hindi ibig sabihin nito mawawala ang lahat ng trouble, mga kapatid sa Panginoon. Ngunit nangangahulugan ito na hindi tayo haharap sa trouble ng mag-isa. Lagi natin kasama ang ating Panginoon. At ang pinakamalaking patunay nito ay sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binigay niya tayo ng eternal refuge at eternal security. Dahil sa ating pong Panginoong Jesucristo, ang believer ay maaaring magkaroon ng kapayapaan kahit sa gitna ng pinakamadilim na bagyo ng buhay na pwedeng dumating sa buhay natin. Kaya mga kapatid, bilang panghuli, sa bawat trouble natin bilang isang mananampalataya, lagi nating tatandaan naroon ang presensya ng ating Ama. Ang biyaya ng anak at ang pagpapalakas ng Holy Spirit o ng Espiritu Santo upang tayo ay manatiling matatag at mas lalong magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo at ang ating tunay at walang hanggang refuge. Kaya mga kapatid, again, tulad po ng sinabi ko kanina, ano man ang context ng iyong sitwasyon ngayon, ng iyong personal na buhay o ng iyong pamilya, gaano man kagulo ito, ang Diyos ang siyang ating matibay na kanlungan na hindi mag-iiba. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa oras dito na pinagkaloob mo po sa amin sa iyong mensahe. Na pinakita mo that you are our refuge. Salamat sapagkat ano man ang sitwasyon na dumating sa aming buhay, Lord, nakita po namin, pinadamo mo, Panginoon. At yung lahat ay makikita namin sa buhay ng aming Panginoon sa Kristo. Na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Lalong Lord, sa mga panahon ng aming kahinaan o ng aming mga kaguluhan sa buhay, mga sitwasyon man, Panginoon. Lagi ka namin kasama, Panginoon. Pero dalangin ko yung turuan mo rin kami, Panginoon, na mas higit, Lord, na mas umapaw yung passion namin, yung love namin para sa iyo, na mas isalig namin yung buhay namin sa iyo, ilagak namin yung buhay namin sa iyo sa pananalangin, pagbabasa, pagbubuli-bulay ng iyong mga salita at patuloy na pakikipag-engage, Lord, sa mga gawain, Panginoon, gawain mo. Palakasin mo po kaming patuloy kasama ang aming mga pamilya. Patuloy naming maranasan, Lord, yung tunay, Panginoon, security, Lord, na nagmumula sa iyo. Yun yung bagay na hindi kayang ibigay ng mundo.
Wala nang safest place pa sa mundo ito, kundi sa presensya mo lamang. Lord, salamat po. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid. Kami rin po ay maging pagpapala sa karamihan. Salamat. Purihin ka sa may kadakilahin ko. Ito po ang ipanalangin sa pangalan ng Jesus.